Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, parang malungkot kayo, tumaas na naman ang gasolina. Pakibati ang katabi at pakisabi sa kanya, Lenten season na, magbago ka na. Okay. Anyway, it is nice to be back. I was a bit scared. Kami pong mag-asawa ay medyo natakot ng bahagya dahil February 28, inatake ni Trump ang Iran. Kung nagkausap muna kami, baka nasway ko na wag niyang ituloy. And the thing was, lahat po ng mga flights, Middle Eastern areas, ay obviously, we all know the news, ay na-cancel. And so, we were coming back to the Philippines kasi po dumalaw kami sa aming anak. Ang flight namin was March 1. Nagsara na yung mga airport. Praise be to God, kami po ay nakalusot naman, natuloy yung flight namin kasi nag-via Turkey kami, via Turkey. Ang malungkot lamang po na kwento, ang maraming Filipino, mga kababayan po natin, ay hindi alam kung saang sasakay. Nagcha-chance passenger po sila doon, ilang araw na po silang stranded sa Istanbul. Kaya po tayo napakaswerte, we're blessed dahil nandito sa Pilipinas, hindi po tayo bothered ng mga drones, missiles, kasi ho masyadong mahal yung mga yon para gamitin sa atin. Oo. Sa atin sa Pilipinas, pag nagyera, siguro ang ilalaglag sa atin, pinakamalakas na yung plapla. Okay? But of course, we are feeling the crunch of the economy. Domestically, ang lahat ng bagay ay nagmamahal. Amen? No need to worry. Again, good morning, and this is the 5th week of the Lenten season. Sisters and brothers, kung titingnan niyo po sa inyong screen, nakikita ba? Ang ibang bansa ay mayroong 4 na weather systems or seasons. Winter, spring, summer, fall. All you have to do is call. Okay? Now, sa Pilipinas, napakasimple ho natin. Dalawa lang ang weather system natin. Napakasimple. Hot at saka very hot. No? Yun lamang tayo. Maganda yung choice natin. Anyway, the thing is this. Yung panahon po ng winter, as you can see in the picture, I often say this before, ito po ay dead, patay. Walang halaman, walang bulaklak, manipis ang mga dahon, or rarely you would find one. So ito ay dead season. That is why lagi nyo maririnig, Lenten season. Bakit season ang Lent? Technically speaking, pagkatapos po ng winter, kasunod ay springtime. Pakiulit? Springtime. Sa Tagalog? Tagsibol. Yung pong salitang tagsibol, in English, springtime, in the Old English, the original English of that is what you see on the screen, Lenten. Pag panahon po ng Lenten season, springtime season, lalabas bagong halaman. Mamumukadkad bagong bulaklak. Yung mga puno mapupuno ng mga bagong dahon, makapal. No? So, significantly, yung Lenten season, springtime season, ay paalala sa atin, ito po'y panahon ng pagbabago. Again, pakitingnan yung katabi. Tignan mo, nakailang Lenten season na yan. Ha? Nandami na. The question is, nagbago ba? This morning, I would like to reiterate, bukod sa pagbabago, Brother Vic, mabait na ako. Mabait na ako. Isa na lang ha, isa. Hello? Tignan mo ulit yung katabi mo. Last ha. Mukha bang mabait? Mabait yan! Promise!
Yes or no? Mabait yan. Yes or no? Hindi lang halata. Oh, hindi lang halata. Kaya po kailangan, itong Lenten season na to is also a time for restoration. Nakita po natin in the gospel, no, na I don't know if you've heard it o napansin nyo, Jesus, one of the lines in the gospel mentioned, Jesus spoke to them again. Sino yung them? The Pharisees. Why again? Kasi they have been skirmishing. Nagdedebate, nag-argue na sila with regards to the system of faith. At yung mga disagreements nila at this time in the gospel today transpired in the temple area treasury. Now, what is the point? Tinanong siya, where is your father? Napansin niyo yun? Where is your father? Kapatid, that is not a technical question, that is an insult. The Pharisees went below the belt. Bakit? Hindi na nila ma-defend yung position nila versus Jesus, so they went below the belt. Pinersonal nila si Jesus. Asan tatay mo? Because it is well known that Mary was already pregnant when Joseph married her. So he's an illegitimate child, so to speak. Ang damay mong sinasabi, but your history bespeaks what you're saying. Yun po ang labas nun. At ang sabi po doon, he was insulted and he was rejected. Sino? Si Jesus, which led him to the cross. That would be for next week. Holy Week, Semana Santa, mga mahal na araw. This morning, I'd like to talk about restoration because this is what Jesus said in the gospel today. I do not judge. Kabisado natin yung John 3:16, correct? May kausap pa ba ako? Oo. Kabisado natin, John 3:16. Amen? We are familiar with that. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Huwag tayong hihinto sa John 3:16. We need to move forward to 17. Ano sabi po dun sa 17? For I did not come into the world to condemn the world. Hindi ako naparito para husgahan, i-condemn ang sanlibutan, but I came to restore. Tingnan yung katabi ulit. Ang daming kailangang i-restore dyan. Kasi, hello? Yung katabi mo, hindi yan masungit. Oo. Hindi lang halata. Oh. Yang katabi mo, hindi yan kuripot, pero pa-blow out ng pa-blow out. Diba? So, the thing is, the expertise of Jesus is restoration. And the best person that I could think of is your company to be restored. Ano i-restore yung company namin? Anong top number natin, brother? We are top 139 of the wala ba tayong mga kamay para palakpakan natin? Ano i-restore natin sa company natin? Yung boss nyo, si Pedro. Si St. Peter po is a very stark example of restoration. Bakit? Well, anyway, if I'm going to ask all of you one by one, what do you remember about Peter? I would feel and I think there would be one common answer. Ano yon, brother? Would you be the spokesperson for everyone? Ano naaalala mo kay St. Peter? He denied
Jesus, ilang beses? 3 times. And he was broken by that. It was the biggest mistake that he regretted all his life. Alam niyo, pareho ni Pedro, marami rin tayong nagawang mali sa buhay natin. Taas dito ang mga may nagawa ng mali sa buhay niya. Taas ang kamay. Yung wala, ika-canonize ko next week yan. O, di ba? Lahat tayo may mga kapalpakan na kung minsan hindi natin makalimutan. It remains with us for years. And it is haunting us, reminding us always na you failed. You failed, you made the wrong thing. And that is why sometimes life is filled with regrets. Ang lagi natin naaalala, sa dinami-dami na nanligaw sa akin, bakit ito pa ang pinakasalang ko? Yung mga ganun bang problema? And sometimes, we do not forget the pain it has caused the people that we love the most. Alam niyo po, honestly, kung minsan, yung mga mistakes na nagawa natin in the past is haunting us up to the present. That's why we think, Lord, kaya mo ba ako pinaparusahan? Kaya mo ba ako pinapunish? Is because of what I have done? Kapatid, remember, restoration. Pakiulit, God will restore us. Let me share with you, ano ang nangyari kay Pedro? Itong si Pedro, your boss, your company's name, is a guy who lacks self-control. Inaresto si Jesus, na alimpungatan siya sa tulog niya, kumuha siya ng itak, tinagayong si Malchus. Alam niyo, natapyas yung tenga ni Malchus. Bilib ako umasinta. Akalain mo yung tenga ang natapyas. Ang hirap, mas madaling tapyasin yung leg. Di ba? But nevertheless, sabi ni Jesus, stop! And that ginawa ni Jesus yung tenga ni Malchus, nilagyan ng mighty band, tsaka ikinabit balik. Di ba? Siyempre, wala sa scripture yon. Anyway, this guy, Peter, is very impulsive. Nakita niya si Jesus naglalakad in water, on top of the water. Lord, ikaw yan! Lakad din ako! You know how it went. After a few steps, he drowned. Or should I say, he fell or sank. Ano sabi ni Jesus? Oh, you man of little faith. Di ba? Sabi ni, ang liit kasi ng paa. Anyway, the thing is this, paano nag-umpisa yung journey, spiritual journey ni Saint Peter? You need to be interested with this because you are 139 on the top 1,000. Okay? Anong relevance? Number 1, okay? So, sabi po ng scripture in Mark chapter 1, and Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. Okay? It's like this. Ito yung setting. At the Sea of Galilee, nagpipreach si Jesus, andun si Peter, mending his net. Trabaho niya yon, mangingisda. Kasama niya si Andrew. Pagkatapos magturo ni Jesus, yung mga teacher, during the time of Jesus, ang tawag po nila doon, Rabbi. Rabbi. Pakiulit. Pagkatapos magturo ng Rabbi, sabi ni Jesus, come, I will make you fishers of men. Si Pedro at saka si Andres, how did they respond? At once, they left their nets and followed him. Bakit iniwan niya yung trabaho niya? It's a big question mark. Kayo ba pag sinabing, iwan mo trabaho mo at mag full-time ka into the ministry, will you do it? Of course not. Ang laki magpasweldo ng St. Peter.
Naghihintay ako ng reaction eh. Okay. Anyway, and so the point is this, sisters and brothers, bakit siya bilis right now and then, ora mismo sumama kay Jesus? Because when you are selected by a rabbi to follow him, that is honor and prestige. Why? Rabbis will only choose the wealthy, may resources, the educated, may pinag-aralan, and the influential, may clout in the community. Peter did not have any of the three. Sino ang wealthy, educated, at may clout sa community? Congressmen. Hanggang doon lang. Seriously speaking, brothers and sisters, join siya. His calling was very exciting. Tuwang-tuwa siya. And he saw the rewards of being with Jesus. Ang daming pinagaling ni Jesus, ang dami niyang lessons na natutunan, but he never knew, hindi niya nakita that in the future, to follow Jesus is going to be very costly. There are things that you need to give up. There are things that you need to lay aside. May mga bagay pag mali dapat ihinto. You know, let me just share with you one thing, no? Nandun po ako sa town, in one small town in the UK, may nakita akong coffee shop. Deo Gloriam ang pangalan. Uy, sabi ko, Deo Gloriam, glory to God. Dito tayo magmerienda. So while having merienda and afterwards, no, nilapitan ako ng manager. I don't know why. Sabi niya, how was your meal? Etc. Where were you from? Sabi ko, I'm from the Philippines. Sabi niya sa akin, oh, that is a very lovely country. Sabi ko, pareho kaya kami ng pinuntahan. Anyway, totoo naman yun. Maganda yung ating bansa. Okay. Nevertheless, making a long story short, sabi niya, you know, this coffee shop of ours is owned by our church. Sabi ko naman, oh, that's why you have the name Deo Gloriam. Glory to God. Nagulat siya. Alam ko yung meaning ng Deo Gloriam. Sabi niya sa akin, tingnan nyo ha, are you a believer? Ang tawag nila sa Christians, believer. Sabi ko, yes, I am. Kwentuhan kami. Long and short of the story was like this. Siya po ay British Navy man for 9 years. He heard the calling of God just like Peter. And he got excited about it. And then he went full-time in serving in their community. What's the problem? Sabi niya, but right now, I am in doubt. Why? Because I have been serving our community for the last 3 years. I have 3 children that I need to raise, a family to raise. Alam nyo, yung tayo ko na yon, sabi ko po sa kanya, you know what? I have been full-time in the ministry in the last 33 years. Alam nyo, lumaki yung mata niya, napaiyak siya. Top promise, umiyak siya. Parang confirmation that what he did was right. Kasi ako 33 years na eh. Umiyak siya, ako hindi kasi nagbayad naman ako eh. Di ba? Hindi naman libre yung merienda ko eh. Joke lang. But nevertheless, what is my point? Point is simple. Whenever you say yes to the calling of God, it is exciting, it is rewarding, but it is costly. Tuloy natin. From the calling of Peter, Peter is pinakasikat among the disciples because he made a declaration. Pakiulit. Sabay-sabay. Declaration is a dramatic announcement. Basa. Caesarea Philippi. Basa. Why is this place very important?
Because it was at this place that Peter made a declaration. From calling to declaration. Tignan nyo yung steps niya, ha? Yung Caesarea Philippi is a place of pagan worship. Merong sumasamba sa mga Greek mythologists, merong sumasamba sa sun, mga sun worshippers. Ang dami-daming mga Diyos-Diyosan, quote-unquote, sa Caesarea Philippi. And it was here that Jesus asked the question, the popular question, who do people say that the Son of Man is? Tinanong niyo yung mga disciples, ano feedback nyo? Ang daming mga tao dito, dumadasal sa kung kani-kaninong God. Pero kayo, my disciples, ano feedback nyo? Well, Lord, sabi ho ng iba, you are John the Baptist. Sabi ng iba, you are the reincarnation of Jeremiah or Elijah or some of the other prophets. Hello? Hello? Tignan nyo yung sagot ng boss nyo. Tignan nyo yung sagot ni Saint Peter. He made the declaration. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Ano impact niyan? Yung Christ, hindi yan surname. That is a title. Hindi yan Jesus Christ. Mary Christ. Joseph Christ. No. Christ means Messiah. Messiah and Christ are one and the same. Messiah and Christ means the anointed one. In the Old Testament, the whole of the Old Testament, it is said that there is a coming Messiah. Ano sabi ni Pedro? Ikaw yun. Dumating na. You are the Christ. Oh, ang saya ni Jesus. Sabi ni Jesus, Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John. Atras ko muna. Simon, son of John. Hello? Nung panahon nila, walang apelido. Walang surname. I am Victor, son of Edilberto. Ganun lang po. Brother, your first name please. Floren. Floren. Florence. What's the name of your father? You are Florence, son of Benito. Brother Ernie. Your first name is Ernie or Ernesto? Ernesto. Your father's name po? Eligio. You are Ernesto, son of Eligio. That is why, sisters and brothers, I'd just like to make this technicality very, very clear. Walang apelyido nung araw. Pero, ang pangalan ni Pedro, hindi Pedro. Simon. Tignan natin. You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. Now I say to you that you are Peter, which means rock. Doon lang siya tinawag na Pedro. You see? Upon this rock, upon you, Peter, I will build my church. And all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Big time si boss. Impressive itong si boss. Pinalitan ng pangalan, ginawang bato, itatatag sa kanya ang simbahan. You know, if you are able to go to Vatican City, makikita nyo po yung, sorry ha, but with all due respect, yung pong, with all due respect, please, huwag kayong magagalit, but with all due respect, if you go to Vatican City, you will see the history of the church that is well documented for over 2,000 years. The sad part is that at our times now, somebody says, I have a revelation from God, establishes a church, and tells everybody, if you are not a member of our church, you will not go to heaven. Wag.
Hindi pwedeng nagtayo ka lang, naisipan mo lang ngayon, ikaw na yung tamang church. Meron akong kilalang church, hindi ko na babanggitin. Mas nauna pang itinatag ang Ginebra San Miguel kesa sa kanila. So mas marami muna ang nalasing bago na itayo yung simbahan. Pero with all due respect, again, for those who are Catholics here, praise be to God, you can trace the roots of our faith since time immemorial when Jesus put it on the shoulders of Peter. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa kanya, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Nakikita niyo yan? That's a symbol of Vatican. Alam niyo po, side story lang ha, side story. There are only 4 basilicas in the world. Basilica of St. Peter in Rome. Lahat yung 4 na yan, nasa Roma. In Rome, Basilica of St. Peter, Basilica of St. Mary Major, Basilica of St. John Lateran, and the 4th one, the Basilica of St. Paul outside the wall. Lahat ng basilika sa buong mundo outside of Rome, ang tawag minor basilica. And I have served into 2 minor basilicas. The minor basilica of San Lorenzo Ruiz, Binondo Church, and the minor basilica of the Black Nazarene in Quiapo. Yung mga basilika, makikita nyo yung susi na yan. Signifying that Peter is the head of the basilica. Okay? Kaya tayo, yung St. Peter logo, kahit saan makikita mo, mga basilika yan. Anyway, ako po hindi ko naintindihan yan. Being administrator of Quiapo Church, nagpagawa ako ng isang announcement, malaki, tarpaulin. Sabi ng tao namin, Sir, saan ko ilalagay? Laki-laki dyan. No? Ilagay mo sa harap na simbahan. Natakpan yung susi ni San Pedro. Dumating yung boss ko, si Monsignor. Nasaan ang susi ni San Pedro? Pinatawag. Patawag si Victor. Victor, ba't mo tinakpan? What I'm just sharing with you is this, brothers and sisters. Ito pong ating boss, si St. Peter, is the leader of the church, the one who was changed into Peter, pero may problema. Problema. Pakiulit. Ano problema? Sabi ni Jesus, galing mo, Pedro, pero I will be arrested, I will be tortured, and I will be crucified to my death. But on the 3rd day, I will rise again. Alam mo sagot ni Pedro? Impulsive talaga. Sabi niya, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord. Ano tawag dyan? Bidabidahan. Sa opisina, may mga bidabidahan din. Meron? Matuloy ko na to. And he said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. Kanina, you are Peter the rock. You have the keys to the kingdom of heaven. Now, you're Satan. Nakita niyo yan? Yung shifting. What's the point? Sabi ni Jesus, kaya ka Satan, kasi yung plano ko, iba sa plano mo. You have the mind of men, not the mind of God. Hello? Listen very well. There are moments like Peter, tayo, ang feel natin, ang lapit-lapit natin kay God. All of a sudden, something happens that we do not like in our lives, and we say, why are you doing this to me, God? That's when Jesus said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and come follow me. Ano po ibig sabihin? Following Jesus is not comfortable. It is not about convenience. It is about self-sacrificial love.
Kaya pansinin nyo sa panahon natin ngayon, kokonti na nagpapare, sakripisyo yan. Pansinin nyo ngayon, ang mga nagpapastor, kokonti. Ang mga preacher, ano tawag ko dan? Endangered species. Diba? Tignan mo yung katabi mo. Sige, tignan mo. Willing ba yan na mag-preach? Mag-serve? Oh, tsaka na lang kasi inconvenient. Okay. So, it started with his calling. He said yes. Nagulat siya, but he declared, now to his famous denial and restoration. Okay? Punta na tayo dyan. Makikita natin yan next week. Mako-commemorate yan. Mark chapter 14. On the way, Jesus told them, all of you will desert me. Kayong lahat na followers ko, you're going to desert me. For the scriptures say, God will strike the shepherd and the sheep will be scattered. Eto na naman si Pedro, si boss. Sabi ni boss, even if everyone else deserts you, I never will. Ano tawag dyan? Epal. Epal. Ulitin kong tanong, may kilala kayong epal? Meron? Make sure may kilala kayong epal. Why? Make sure na hindi ikaw yung epal. So we all know the rest of the story and how it went. 3 times na dininay niya si Jesus. My question is this. Hello? Dininay niya si Jesus 3 times. Binawi ba yung susi? Akin na nga yung susi. Bawiin ko na? Hindi po. Because our past failures do not exclude us for the purpose that God has designed for us. Anumang palpak, mali ang nagawa natin before, it will not exclude you from the love of God. Kung ang pwede lang magsalita dito sa harap, mababait, walang sala, mabubuting Kristiyano, hindi ho ako pwedeng tumayo dito. Because I've had my share of my own mistakes. Like you and me, we are all struggling to follow in the steps of Christ. And only by His grace will we be able to do it. Amen? So what is my point? Wag ho tayong mag-judge ng kapwa. Because Jesus didn't do that. Let's see how Peter was restored. The restoration of Peter, and then we end. Pakita ko sa inyo. Sabi dito. Nakita niyo si Peter? Tingnan niyo yung picture. Nakatingin ba siya kay Jesus? Eye to eye? Hindi. Nahiya siya. I left you when you needed me most, Lord. Di ba? This was when the question of restoration came in. Peter, do you love me? 3 times. Siyempre, sagot ni Peter, yes, Lord, I love you. Sabi ni Jesus, feed my lamb. The second time around, Peter, do you really love me? Yes, Lord, I love you. Take care of my sheep. Anong difference ng sheep sa lamb? Yung lamb, 1-year-old, pababa. Yung sheep, 1-year-old, and 1 day, pataas. Yung sheep, may edad na. Tignan mo yung katapat mo. Lamb o sheep? May mukhang may edad na yan, lamb na yan. Ay, sheep na. Let me end. The last question, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my lambs. Ano po yung pinapakita dito? A broken heart is a fertile ground for God's healing grace. Alam niyo saan pinakamadaling magbigay ng talk? Tanungin niyo ako saan. Sabay-sabay. Sa Muntinlupa, sa death row. When I give a seminar there, yung mga tao napaka-receptive. Why? Because they know they are broken. They know that they need the Lord. And they were even telling me, we are just 1 door away from heaven.
Saan mahirap magsalita? You tell me. Ask me where? Sabay-sabay. Sa St. Peter. Bakit? Kasi sabi nung nakikinig, anong oras kaya hihinto si Brother Vic? Biro lang po, biro lang. Pag alam mo kailangan mo si Jesus, pag alam mo kailangan mo yung restoration niya, pag alam natin meron tayong mga bagay na hindi worthy of what we have been doing, kapatid, remember that Jesus is a God of second chances. Hindi mo kayang ubusin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. The message of Peter, the life of Peter is all about hope. Marami akong sinabi, isa lang ang wag mong kakalimutan. Ito lang, as I close. Failure is never final. Pumalpak ka man, sumabit man tayo, nagkamali man tayo, we have a God who heals and restores. We have a God of second chances. Kapitan yon. Huwag mong bibitawan. Amen? Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin